Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Entrepinoy Espesyal. Dito lang yan sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Arwel Mendoza at ang ating palatuntunan ay napapakinggan din sa iba't ibang himpilan ng FEBC Philippines. At dito po sa Patok na Negosyo segments ay muli po tayong makaririnig at makatutunghay ng isang panibagong kwento sa pagnenegosyo hatid po ng ating Entrepinoy at Entrepinay. At tuwing Monday, atin pong nakakasama ang Business as Mission Philippines na ang kanila pong hatid ay iba't ibang mga usapin at diskusyon na may kinalaman sa ating pagbe-business. Alam po ninyo, hindi po madali ang pagnenegosyo, maraming challenges at yan po ang ilan sa mga pag-uusapan natin na tiyak inyo pong kapupulutan ng aral at inspirasyon dahil today mayroon din po tayong makakasama na mag-asawang negosyante. So literal na Entrepinoy at Entrepinay. And to introduce first ang ating makakasama, siya po ang owner at founder ng Setter Coffee. Isa rin po siyang Assistant General Manager ng Dynamic Agro Factors Inc. At isa rin po siyang Youth Pastor sa House of Messiah Episcopal Home Church. So i-welcome po natin si Pastor Sherwin Velez. Good morning, Pastor Sherwin. Good morning, everyone. Ayan, hello po sa inyo. At syempre, katabi niya ang kanyang pinakamamahal na may bahay. Siya po ang owner ng Lions Pride Security Agency at nagmamanage po ng Awesome Blossoms PH. Makakasama natin si Miss Jamaica Velez. Miss Jam, good morning. Good morning po. Ayan, nakakatuwa naman dahil mag-asawang negosyante ang ating makakapanayam ngayong umaga dito po sa Entrepinoy Espesyal katuwang ang BAM Philippines. At bago po natin simulan ang ating masayang kwentuhan, baka mayroon muna kayong gustong mga batiin o i-shout out ngayong umaga. Sige, si Pastor Sherwin muna. Sige po. Shout out para po sa mga kaibigan namin na nakikinig and syempre sa aming church, sa home church. I believe many of them would also tuning in and also sa ating mga brothers and sisters in the Lord who would be listening. I hope and pray that this would be a good time and also a reflective time for all of us. Mm-hmm. Si Miss Jam naman, yung mga relatives, mamahal sa buhay, kaibigan. Siyempre sa aming family, sa family ni Sherwin and family ko, hello po. Andito kami ngayon. Hello po sa inyo and for sure sila ay nakatutok na at ang kagandahan din po dito dahil naka-live stream po tayo, pwedeng balikan ng ating mga mahal sa buhay itong ating episode at pwede pang i-share sa kanilang social media. Kaya ikaw din na nanonood ngayon, huwag mong kalimutan na i-share itong ating live streaming sa inyong mga social media accounts at group chat. So kayo nga po ay parehas ng negosyante at talagang malawak na ang inyong experiences sa business. Unahin kita, Pastor Sherwin. Maaari mo bang ikwento sa amin kailan at paano ba nabuo itong Setter Coffee? Ayun, yeah. So Setter Coffee is a passion, no, for coffee. So it started during the pandemic, nung mga panahon na ang hirap lumabas, no, na my parents are already seniors at that time. So I'm really careful with everything that I do. So sabi ko, paano to? Wala nang kape. At that time, I'm also finishing my master's in Asian Theological Seminary. So parang siya, no, ang hirap ng walang kape. No, hindi mo matapos yung mga papel, mga final requirements. Certified coffee lover ka pala. Yes. So since then, parang sabi ko, why not try to learn how to make coffee, no? So I watched videos from professionals who freely uploaded their videos how to do this, how to do that. So I started with manual brewing, different kinds, and then started to invest on different coffee brewing style, no? Then eventually, my mom helped me out. Sabi ko, ma, parang gusto ko mag-business ng coffee. Pero in my heart, even before the pandemic, yun talaga gusto kong gawin. Share niyo. Yes. It's just that parang it's a hard time for me during those time kasi I'm at ATS.
No? So, hindi siya maganda na ipagsabay. Nag-aaral ka ng masters mo, tapos magbi-business ka. Mag-focus sa inyong Yes. masters. So, eventually, nung 2021, sabi ko, ma, parang gusto ko mag-start, at least i-try yung online. Pero, actually, hindi talaga siya natuloy. Oh. But my mom supported me by buying you might say na mga medium size na coffee espresso machine. No, so doon din ako nag-start to learn, to improve and everything. Then Panahon ng pandemic, ha? yes. Pastor Sherwin. So ito yung Saan umuso yung mga tinatawag nating dalgona coffee? Yes. So doon talaga sabi ko I really wanted to have a coffee soon, coffee shop soon. Yeah. So dapat marunong din ako, 'di ba, as an owner, hindi lang yung nag-hire tayo ganyan. Dapat yung owner may passion at marunong. At hands-on sa And negosyo. hands-on, exactly. So doon talaga nag-start ako. So para naging sabi nila nung pandemic, 'di ba, you have to learn new things, Yes. para hindi ka ma-stress, quote and quote, Kaya nga sa game mga nangyari. changer ang nangyaring pandemic. Yes. Dahil umusbong. Ito yung nakakatuwa dahil karamihan sa mga nakakapanayam namin dito sa programa, kung kailan pandemic, naka-lockdown, doon pa umusbong ang maraming Yes. klaseng business at isa na po dyan yung Setter Setter Coffee. Coffee. And I'm just curious, Pastor Sherwin, ano ba yung ibig sabihin ng Setter? Bakit yun ang napili niyong pangalan ng negosyo? Good question. Setter came from, it's actually a Hebrew word that came from Psalms 91. Now, he who dwells in the shadow of the Most High will dwell under the he who dwells in the shelter of the Most High will dwell under the shadow of the Almighty. So, shelter there is seter. Setter. So, Beth seter, no? Beth is house, seter is shelter, no? So, it's a Hebrew word Yes. for shelter. Yes. Okay, that's why Kumbaga yung sa Setter Coffee. Tagalog, lilim. Lilim. Oh. Yan. May sikat na awitin. Na Yes. lilim. So, doon po na-inspire yung pangalan na Setter Coffee, no? At hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang Yes. Setter Coffee. And now si Miss Jam naman, kayo po ang nagmamay-ari nitong Lions Pride Security Agency. Miss Jam, paano Yes. ba kayo napunta sa linyahan naman ng Oo. security agency business? Yes, actually, it's a family business before na nagkaroon kami ng investment sa isang security agency din. And then, napunta ako sa finance, accounting, since I'm a graduate of financial management. So, nagtry ako na mag-check kung paano yung negosyo. I joined trainings. And then, nung nag-pandemic, before kasi gusto talaga ng parents ko rin na mag-experience lang ng work and then dumiretso sa pagnenegosyo. And actually, yun po talaga yung passion ko ever since. Kahit nung nag-e-exam ako yung para sa college, puro entrepreneurship, parang ganun. So, yun yung leading for me. And then when I prayed for it, sabi ko nga nung pandemic, parang lahat tayo natakot. Yes. And then parang sinasabi ng lahat na what if this is your last day, gano'n. Anong gagawin mo? So, dun po ako nag-start na pinag-pray ko na, Lord, ito ba yung business na gusto mo sa akin? If this is it, parang tulungan niyo po ako or samahan niyo ako dito sa journey na to. And then, of course, with the help of my parents, my sister and brother, nag-agree naman sila na why not? And then, nakapag-ipon ako ng konti because of my work before. And then, nagkaroon din ako ng online shop before. So, yung mga naipon ko doon, pinagsama-sama ko. And then, of course, nga, sa parents ko. Doon na punta kami doon ako nag-update sa parents ko na sige, mag-security agency ako. And then, kasi, sir, before, yung security industry kasi parang lahat alam natin, ang mga may-ari, mga lalaki, sila yung mga di ba? Boss ko siya eh. Kaya pala. Tapos nung nagtitraining na po ako ng mga management seminar, ganyan, I also see na marami rin palang mga babae na nandito sa industry. So why not? Siyempre meron po akong parang mga
inspirations din na, for example, kahit before kasi sinasabi pag mga babae, baka ito lang ang kaya natin. So, by God's grace and by God's leading, ayan naman po, na pagbigyan tayo, and until now, it's just by God's grace na andito po ang negosyo. Praise God. Yeah, praise Eh, God. totoo naman kung anong kaya ng mga kalalakihan. Eh, siya kaya din naman ng ating kababaihan. And aside from dito po sa inyong security agency business, meron din tayong Awesome Blossoms Yes. PH. Ano naman yung pangunahing product natin? Ito naman kasi, sir, passion ko and yung hilig ng mga babae, 'di ba, sa flowers. It was in the time of the pandemic na wala po akong ginagawa sa condo, ganyan. Tapos ang mahal po ng mga fresh flowers. For me kasi parang pag bumili ka ng flowers, nakaka-relax, calming. And then I started doing arrangements na gamit yung dried flowers, dried lavenders, dried eucalyptus. And then pagka-share ko po sa aking Facebook or Instagram, may mga nag-ask na gumagawa ka ba niyan? Because we also wanted something like that in our homes. Because it really gives, di ba po yung flowers, nakakapag-pasaya sa atin. It gives us joy. Makes you calm. Yeah, makes us calm, relaxing, ganyan. While in the midst of the pandemic na hindi po tayo nakakalabas ng bahay, yun po yung ginawa ko noon. And then when my friends and relatives asked na for it na baka pwede ko rin daw silang gawan, doon na po nag-start. Naging business na. So sabi ko, Lord, ikaw na bahala. This is a business that's also my passion for flowers. Sino bang hindi natutuwa sa bulaklak? Kahit sino, mga lalaki, mga pababae. Oh, yan. Tuwang-tuwa sa Hanggang sa flowers. dire-diretso na. And then, ayan, until now, we're supplying bouquets and para sa mga bahay po, we have them. Nakakatuwa naman. At nung kayo ba ay nagkakilala, may mga kanya-kanya na rin ba kayong negosyo? Nagkakilala kasi kami, pag-graduate pa lang kami ng 10 college. years ago. Estudyante. So, 10 years kaming as boyfriend and girlfriend or partner. So together, while you're in relationship, doon yung sinimulan ang Yes, inyong we pagbe-business. supported each other. Yun. Nakakatuwa naman eh. Yun ang relationship goals, di ba? Oo. You keep on supporting Yeah. each other. Yeah. Di ba? At pag naramdaman niyang hindi maganda yung setup, I don't think I would go there as well. May mga nakikita kasi ang ating partner na minsan hindi natin nakikita. Blind Diba? spot nga Yeah. kung tawagin. Ano? Yeah. It's very important that we pray for it first before Right. going to any business. That's true. At syempre, itong ating tatalakayin ngayong umaga, bumabase tayo sa ating BAM workbook at ang ating pagtutuunan ng pansin, itong tinatawag na unfair advantage. So nalaman po ninyo, mga kaagapay, ano ba yung hindi lang isa, kundi marami silang negosyo at ngayon ibabahagi nila sa atin yung kanilang insights, yung kanilang experiences pagdating dito sa tinatawag nating unfair advantage. Kasi 'di ba, sa business, lalo na tayong mga business owners, we get to meet different kinds of people. Right. Marami tayong nakakilala and eventually, hindi lang natin sila basta nakikilala, kundi nagiging katuwang din natin at nagiging blessing din sila sa ating pagnenegosyo. Sila rin yung nagdadala ng tinatawag nating valuable connections na nakakatulong sa pag-unlad ng ating business. So ito yung mga tinatawag natin na intangible business assets. At ito, dahil nga valuable ito, tinetreasure natin. Kung sino man yung ating suppliers, Yeah. kung sino man yung ating mga nakaka-partner sa pagnenegosyo. But on the other hand, ito yung problema mga kaagapay. Hindi lahat ng tinatawag nating advantage ay patas o fair. May mga pagkakataon na ang ibang negosyo ay nakakalamang dahil nga mayroong tinatawag na kapit o koneksyon Right. sa loob na ito yung mga meron silang detalye na sila lamang yung nakakaalam at nagiging reason din kung bakit nagkakaroon tayo ng hindi healthy na competition lalo na sa ating industry. At ilang pang nakakalungkot na rason dito is dahil nabibili yung tinatawag na connection sa loob. At alamin natin ngayon ano ba yung sinasabi ng Panginoon when it comes sa unfair advantage. Merong ang binigay na halimbawa dito sa ating workbook na kung saan ang sabi dito isa kang negosyante at meron kang ang binigay na example dito meron kang housing sabihin na nating developer ka ng isang pabahay. Yeah. Gumagawa ka ng mga bahay para sa middle class at sa mga customized
homes para sa mga mayayaman. Ngayon, merong lumapit sa'yo na isang, sabihin nating tapat mong empleyado, maasahan mong empleyado. Itago natin sa pangalang Joe. Sabi niya, ito hindi niya tunay na pangalan ha, binigay lang po na halimbawa. At may dala siyang balita na magbibigay ng opportunity for the company. Ngayon, yung sinasabi nito ni Joe na meron daw siyang kaibigan na nagtatrabaho sa isang sa gobyerno, sa pamahalaan, ano? At meron silang information na merong gagawing project na pabahay ang government. So dahil diyan dapat dumaan ito, 'di ba? Ang normal process dadaan sa bidding, 'di ba? Para masabing legal at maayos yung process. But ang nangyari dahil si Joe na din niya tunay na pangalan close kay Sam na nasa local government, doon niya tunay na pangalan yun mga kaagapay, mayroong competitive advantage para sa company. So alam mo sa iyong negosyo na okay yung quality ng inyong business. Maganda yung mga tinatayo niyong pabahay. Pero nagpaset ng meeting itong pangalan na Joe at pinakausapan ni Sam na wag mo nang ipaalam itong project na ginagawa nila na housing. Ang gusto nilang mangyari is meron kayong gagawing project, confidential ito, at ito, advantage to for the company kasi ikaw yung kukunin na supplier or developer. Pero ang gusto nilang mangyari, magkukuha mo yung negosyo, yung deal, pero kailangan mong bigyan ng reward si Sam na siyang insider doon sa kanilang pinagtatrabahuhan. Now, the question is, bilang isang negosyante, kung kayo pa yung nasa kalagayan itong ating business owner, paano niyo po haharapin yung issue ng insider information at syempre yung umaasa si Sam, di niya tunay na pangalan, na mabibig siya ng reward dahil sa binigay niyang insider information sa inyong company. So who wants to go first? Yeah. Sige, Pastor Sherwin. Sige. Yeah, actually this is a difficult situation pero actually reality marami tayong, sa totoo lang, marami tayong mga kaibigan na nasa business na na-experience din ito. I think isa sa mga magiging response ko dito, I would be standing on what is right, no, and true and pleasing in God's eyes. Maganda nga din yung ating sa business as mission, no, BAM, no, we are to be biblical, authentic, and missional. So sa totoo lang, mabilis magsabi na wag na lang, ayoko na, no, bahala na kayo dyan kasi quote and quote corruption yun in a way, di ba? Pero on the other hand, maganda rin isipin, is that the only response that we can have? So parang isa sa mga response sa isip ko, kakausapin ko si Sam ng maayos. No, pero naalala ko yung isang conference na attendan ko where Sam Chan was there. Sabi niya, rules without relationship is rebellion. So pag kinonfront ko siya right there and then, he would just rebel. He would just do something para hindi ka i-favor. So pangit din nun. So I wanted to build a relationship with this Sam so that at least maintindihan niya saan nanggagaling yung position ng company namin, no, na bakit hard on conviction kami, why we wanted to do it right in the first place. 'Di ba? Sana missional yun na nasa isip ko, no. So admittedly, minsan hindi realistic or minsan hindi rin sila receptive, but it's okay. At least I did my part of trying to influence him or at least preaching the gospel, no? As a pastor naman, preaching the gospel to this Sam, no? And more than that, at least be able to minister to him. Then malay mo, in that process, magbago din yung kanyang pananaw. May tanim sa kanyang puso. Yes, no? At from there, no, mag-stop at magbago ang kanyang way of doing business. So yun naman nasa isip ko. Yeah. More than, kasi minsan mabilis sa atin yung question, wag na lang, bahala na sila dyan, ayoko na, marami pa naman dyan. Pero baka magbago din. Yeah. Siguro ang medyo hard part sa akin nung iniisip ko tong case na to, yung second, kung talagang ayaw, then I think it's also right to confront
si Sam, no, na medyo mali din yung ginagawa mo. Kasi kung hindi rin siya kinonfront, no, at hindi rin siya inaddress, mauulit yung situation eh. Yes, sa iba At- naman. Oo, kahit alam mong maganda yung quality mo, ang case study natin, no, is to help the poor. Yes. No? Hindi nga siya nakakatulong eh kasi medyo selfish din yung agenda. So parang gusto ko din siya i-confront, no? Accountability ang gusto natin sana ipakita din sa kanya. That's a good point, di ba? Na we must build relationship din so that matulungan din natin itong yeah. si Sam na hindi niya tunay na pangalan na maunawaan niya, malaman niya Yeah. kung saan ba tayo nanggagaling, bakit ayaw natin ng ganitong kompromiso. Totoo naman dun sa ating binigay na situation, gusto nung developer, nung may-ari ng company na makatulong naman talaga sa may hirap. Kaya nga natuwa siya dahil Yeah. merong ganitong proposal. But on the other hand, meron niyang tinatawag na hidden agenda. Right. At ito yung tinatawag din natin na insider information. Si Miss Jam, baka may dadagdag din po kayo. Oo nga. Actually, I agree with my husband. And then, syempre, kakausapin din natin yung employee naman natin to understand din na bakit ganun yung mangyayari. Parang hindi, kinausap din natin itong from the local government. Ganyan. And for me kasi, it's integrity as well. Like for example, sa aking negosyo din, may mga ganyan na kailangan mo talagang mag-bidding para ikaw ang kuhain ng isang kliyente. Ang sinasabi ko lang din sa aking employees na kailangan talaga pumila tayo as who we are. Kasi parang mahirap po yung parang may bribing. Kasi once na, tsaka for me kasi parang that's illegal and it's in my conscience, no? Kinakausap ko ang aking mga empleyado na konsensya natin na pagdating ng panahon, ang client natin magtatanong, bakit sila yung kinuha? Hindi pala sila para dito. Di ba parang gano'n? So, mahirap po talaga na may mga gano'n. But yun nga, with the extent to be missional, we also have to talk with yung katulad sa case study natin, katulad ni Sam doon sa ating case study. Dahil nga nabanggit yun na rin, yung salitang integrity, Pastor Sherwin. Maganda rin sinasabi sa Proverbs chapter 10 verse 9. Paalala rin ito sa ating lahat, Yep. mga kaagapay, whoever walks in integrity, walks securely. But Amen. he who makes his ways crooked will be found out. Amen. Yeah. So, totoo yun. Actually, yun yung nasa ano ko, no? Na how sure are you at the end of the day, hindi ka ititreat nung Sam na in the future, bigyan mo pa ako kasi kulang binigay mo. So, pwede niyang gamitin ito, no, na situation na nagbigay ka, no, na para patuloy siya mag-blackmail sa iyo. On the other hand, kung hindi niya gawin yan sa sa iba. So mapapaisip ka, talaga ba nakatulong ako sa mga nangangailangan kung in the first place hindi ko in-address or at least man lang held him accountable to this. Yeah, that's So yun true. ang isa sa mga magandang pag-isipan din, no? Yes. At ang Kristiyano, lalo na ang Christian business owner, dapat lumalakad yan na may integridad. Yeah. Dapat yan ay namumuhay na talagang pleasing para sa Panginoon. Ano man yung mga ginagawa niya, mapatrabaho man yan o ibang mga aspekto ng kanyang buhay. And now, Ma'am Jam and Pastor Sherwin, ano ba yung may bibigay niyong practical tips or pwede niyo maipayo sa isang negosyante na naka-experience ng unfair advantage o natitempt na mag-fall sa ganitong tinatawag nating unfair advantage? Ako masasabi ko lang, kaya niyo po yan. Hindi. Go lang. Yeah. Kaya niyo po yan na hindi ma-fall sa kung ano pleasing sa mundo, pero kung ano yung pleasing sa mata ng Diyos. And as Christian business owners, dapat meron tayong takot sa Diyos sa mga gagawin natin sa ating mga negosyo, sa decision makings po natin, kung paano natin tratuhin ang ating mga employees. Ganun din po dapat even outside our businesses. Yung pati po yung katulad nito sa ating case study, kahit po yung sa labas ng ating negosyo, nagkakaroon din po sila ng parang idea kung paano ba ang dapat at kung ano ang pleasing sa mata ng Diyos. So, ang aking
mabibigay lang po is, ang akin kasi before I do decisions, I always pray about it first. And of course, kung sino din po yung aligned na mga business owners or mentors na pwede ko pong hinga ng tulong or ano din advice, ganun din po yung ginagawa ko. Hindi naman po mahirap lumapit sa mga matagal na rin sa industriya. And we are not perfect business owners and we are all in process. By God's grace po, ipag-pray natin yung heart natin and our minds to do business na hindi lang for our pockets. Kasi nga ang ating pong mga negosyo ay kay Lord, hindi po mismo sa atin lang. Amen. Ayun. Amen. Pastor Sherwin, kayo po. Oo. Ako, I was reminded of Proverbs 16:8. Nakalagay doon, better is a little with righteousness than great revenues with injustice. So, napakalaking reminder no na sa mata ng Diyos ang dapat mong gawin yung tama at kaaya-aya sa kanyang pananaw, no? At it would bring glory to God. So that's our goal in as a Christian, no? Hindi tayo magiging ilaw sa mundo kung nakikita nila na tayo ay people of compromise. Nakikiayon sa Nakikaayon, no, sa mundo. So at in the first place, if our integrity is not intact, hindi sila maniniwala sa atin. That's true. No? Kahit anong sabihin nating gospel, because we are already compromised at may at least little compromise, they will not believe it. No, sino maniniwala sa atin, no? Kaya nga, marami ako nakikilala, sa totoo lang nga, sadly, this is unfortunate, na minsan ayaw nila agad maniwala sa ating pinipreach or ayaw nila maniwala sa simbahan. Kasi marami silang nakikita na quote-unquote Christians and yet compromised. So my prayer is that we continue to do all things for the glory of God, no? Not just in word but in deed as well. So sana makita din ng iba yung ilaw ng Panginoon through us as we engage with others, as we do business, no, for His glory. And most of all, at the end of the day, si Lord nakatingin sa atin. Yes. 'Di ba? Matutuwa ba siya sa gagawin natin, no? 'Yun ang pwede natin itanong. And lagi kong tinatanong to sa aking mga sermon, is Jesus really your Lord and Savior of your life? That means in everything Yeah. Hindi lang po paglinggo Yeah. No, every day every second. Siya ba talagang Panginoon natin at tagapagligtas? Siya ba ang hari at Diyos na sinasamba natin every day? At yan ang challenge ng mag-asawang Velez sa ating mga taga-subaybay na negosyante na we are called to be salt and light of this world at dapat makita rin yun sa ating pagnenegosyo at ito nga pong unfair advantage, isa po ito sa dapat nating labanan lalo na sa ating sistema ngayon. Yes. Talagang ang daming forms of corruption at nawa po ay wag na po tayong makiayon, wag na po tayong makiisa o mag-involve pa sa mga ganitong gawain dahil again sabi nga dito sa ating binasang passage, Proverbs 10 verse 9, but he who makes his ways crooked will be found out. So si Lord alam niya lahat ng mga ginagawa natin, even our motives. And with that, Mama Jam and Sir Sherwin, Pastor Sherwin, thank you for sharing your insights and we pray na patuloy pa pong pagpalain ng Panginoon ang inyong negosyo. God bless Thank you so and much. good morning. Thank you. Good morning, everyone. God bless you. Mga kaagapay, atin pong nakasama ang mag-asawang Pastor Sherwin and Miss Jamaica Velez.